6:21 na mga kapatid. Tama ba? 6:21? 22. 8, 20. Ay, napakalayo ng pagkabanggit ko. 8:22 mga kapatid. Talaga. Gutom na tayong kapatid ninyo. 5 na ang pagtingin ko sa 5. Delikado na to. 8:22 ang malinaw mga kapatid. Bagay. Sabi nga nila yung pari pa daw ay nagkakamali. Isipin natin mabuti mga kapatid, yung pari kahit iparating ninyo sa kanila, malaki ang pagkakamali ng pari mga kapatid. Suriin yung mabuti sa aklat ng buhay, sa Biblia, kung gaano kalaki ang pagkakamali ng mga pari mga kapatid. Ang Biblia ang magpapatunay. Ito sinasabi ko sa inyo dahil ako ay guide ninyo mga kapatid. Hindi nyo malalaman ang pagkakamali ng mga pari pag hindi kayo makikinig sa akin. Dahil yung napapakinggan nyo sa akin mga kapatid ay mga salita ng ating Ama sa Langit. Lahat nasa Bible. Basta patungkol sa kaligtasan mga kapatid. Patungkol sa mabuti at ikabubuti ng lahat mga kapatid. Yan ang ating hinahangad lang palagi sa araw-araw. At yan, tanghali na. Ang katulad, pag ganito na ang oras. At talagang nag-aakit ng tiyan natin na kumain. At ngayon, ito yung ulam natin mga kapatid. Ayan. Ito yung baka sabihin nyo masyado kung ipinopromote ang Hong Kong. Yun lang kasi ang totoo mga kapatid. Yun yung katotohanan na nandito sa atin ngayon. Sa atin, ako nandito ka sa palaging nanonood dito sa aking vlog. Ito yung yung mga dilata ng sa Hong Kong, nakarating din dito sa sabi sa Ilocano nanumunga pa nagbiag ni kakabsat nakadanon mutlaing iti ko lagi dilata ti Hong Kong. Ang kading kwa kumalang pakadandanunan dagito nga dilata kay dagito lang kwa ada mabalin na ngam kasla katata kakabsat awan pilpilyin ti amatatan amin nga mapadpadasan ti babak nangin kay mapadasan mo ti marigriga tayo. Kita nyo ito si dami nung tawag dito wala na yung wala na yung ang tag dito 3 minutes na naman tayo ayun century tuna kakabsat daloy mim dato ni man sa sumubo na pala ako hindi pa ako nag-akit sa inyo. Ayun diba ito siya ayan pero parang hindi galing sa Hong Kong, hindi naman ayan, kaya na lang bumasa mga kapatid, malabo yung ko, wala yung reading glass ko, hindi nakakabit. Siyempre gagamitan natin yan ng reading glass para kung ano yung mabasa ko, siyempre mababanggit ko sa inyo. Ayan. Para mas malinaw ata pag ganyan. Mas malabo. Ayan, ganyan na lang. Malabo. Pero talagang sulat ng Hong Kong language. Diba? May mga ganito din dito sa atin ata century tuna pero English yung nakalagay Ewan ko kung bakit
Parang may gawa din dito sa Pilipinas na ganito pero English. Parang hindi gawang Pinoy ano mga kapatid. English yung mga nakatatak. Kahit hindi gaanong mahalaga sa buhay itong ating ano, pinapakita sa inyo mga kapatid. At least, totoo. Diba? Walang kasinungalingan. Tubo na naman. Masarap mga kapatid itong ano to. Century tuna ng Hong Kong. Ito naman yung ano, ang tawag dito. Palaya tuna. May itlog. Tortang itlog na may palaya. Ay, ilahok na natin. Iabot na natin hanggang sa 8 minutes. Para may ano. May mas malaking panata yun. 8 minutes. Habang naantay natin yung 8 minutes, panoorin yung subo ng walang ngipin. Panoorin yung umuya yung walang ngipin. Kung bata pa kayo at kumpleto pa yung ngipin nyo ngayon, mararanasan nyo rin yan kapatid. Yung mawala ng ngipin. Dahil hindi pa ako nakakita ng tumanda na kumpleto yung ngipin eh. Ewan ko yung baka meron siguro. Pero hindi pa ako nakakita. Maranasan nyo rin yung ano, ganitong pagnguya. Kaya ang tao mga kapatid, walang may pagmamalaki. Wala kang pwedeng ipagyabang. Kung yung itsura mo maganda, dahil bata ka pa, ay, sa Biblia ay tatanda daw. Pero yung mga sumusunod sa utos ng ating Ama, nakasulat mananariwa. Mananariwa. Yun yung pangako sa mga sumusunod. Kaya pilitin natin ano, sumunod sa utos ng ating Ama sa langit dahil ang gusto nating marating dun ay yung mga kanya eh. Sa kanyang mga utos, ang gusto nating marating dun yung mga pangako niya na hindi narating ng ating mga magulang dahil sa pagsuway. Nawawala yung ano. Yung Espiritu Santo na nagsasalita sa akin. Panoodin nyo muna akong magmuya mga kapatid. Huwag na kasi galas 9 na eh. May kaharap akong kumakain to. Kain. Yung misis ko yan mga kapatid. Ba? Batang bata. Diba yung bata, sabi sa Biblia, maliit. Diba? Maliit na bata. Tagal na kayo nagsasama nito. Miss ko mga kapatid. Ilang taon na ba? Natanda mo? Natawin niyo na din lang? 39. Oh. 39 years na kaming nagsasama ng misis ko. Ayan o.
Magkabilang lamesa. Yan. Walo lang naman yung naging anak namin. Talagang dumaan sa yung tawag nila doon, mga matitinding karanasan sa buhay. Pinakamababang uri ng pamumuhay naranasan namin, mga kapatid. Isipin niyo yun, yung anong klase yun. Pag napunta ka sa pinakamababang uri ng pamumuhay, kayong mag-asawa tapos tumagal kayo ng 35 years, 39 years. Ba? Anong matatawag nyo sa ganong samahan, mga kapatid? No? Ang tawag po dun, mga kapatid, nasa Biblia. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Yun ang tawag dun, mga kapatid. Pag hindi kayo naghihiwalay na mag-asawa, may basbas ang Diyos doon. Ibig sabihin, pinagsama kayo ng Diyos. Dahil nakakapit sa inyo yung salita na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Yung kasing mag-asawa na naghihiwalay ng dahil sa tao, hindi yung pinagsama ng Diyos. Hindi Diyos ang rikta na naging magkaisa. Hindi sila pinagkaisa ng Diyos. Dahil sa tao naghihiwalay. Yung bang mga nakikikabit na yan, yun yung dahilan ng paghihiwalay. Hindi yun pinagsama ng Diyos, mga kapatid. Pinagsama lang yung yun ng pinagsama lang ng kalibugan, mga kapatid. Di ba? Masakit pakinggan yung Kaya lang kayo naging mag-asawa dahil sa kalibugan. Di ba? Nung lumipas na, nagsawa na, ay nakakita ng iba, doon na naman nakaramdam ng kalibugan. Yun, hihiwalayan na yung una, pupunta sa ikalawa. Pag nagsawa, andun na naman. Di ba? At yun ay gawain lang ng dyablo, mga kapatid, na pinapagawa sa tao. Pero yung gawain ng Diyos na pinapagawa sa tao, ay yung huwag kayong maghihiwalay. Magkaisa kayo. Yun yung utos. Iisang pag-iisip, iisang akala. Ganyan yung mga pinagsama ng Diyos, mga kapatid. Napag-aralan yung mabuting sinasabi ko. Gusto kong kausap ko kayo ng walang hinto, maghapon ng habang kumakain, pag nagugutom, yan, kain, tuloy ang istorya. Hindi ko maubusan ng istorya, mga kapatid, pero lahat ay patungkol sa ikabubuti. Bawang mabuti at ikabubuti. Kaya nga lang, mga kapatid, pag dito sa vlog, pagbablog kasi natin ginamit yung mahabang usapan, mawala ng interest yung iba dahil papanoorin nilang una yung aalamin nilang una yung ilang minuto ba yan. Siyempre, lalo yung karamihan ng tao ngayon na apurado, gusto yung makarami. Marami yung mapanood. Iba't iba yung mapanood. Sa akin, mga kapatid, kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, yun yung gusto ko. Gusto kong panoodin. Kung saan ako makakapulot ng ikadaragdag ng aking karanasan sa buhay na siyang makapaglilihis sa akin sa hindi magandang gawain at makapag-guide sa akin sa mabuting gawain naman, ay doon ako pumupunta, mga kapatid. Hindi ko hinahangad yung makarami ng mapapanood, makarami ng mga kaibigan. Basta yung importante sa akin, ulit ko sa inyo,
ano yung mabuti, kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Doon nyo ako makikita, mga kapatid. Salamat sa panonood.